Yeah, magandang araw po sa lahat. Okay, batiin mo yung katabi mo, sabi sa katabi mo, masaya ako, nandito ka ngayon. Parang hindi naman, ho. Okay. Sigurado, masaya ka ba? Nandito yung katabi mo? Okay, as we go on, no, we are now on our series po, nung Lord's Prayer. At nandun po tayo sa part 5. And last time po, we talked about give us this day our daily bread. Tama po ba? We're asking God's provision, natural and spiritual provision. Dahil sayang yung natural kung wala yung supernatural o yung spiritual provision ng Lord ng kanyang word. Yung guidance niya, no, na kailangan po natin so that yung natural blessing ng Lord ay maging full sa atin pong buhay, no? Maging yung kapunuan po ba natin. No, and before we go there, no, let's declare po this yung ating pong Bible declaration, no? Meron po yan, ayan po. Meron po ba kayong Bible? Yung may Bible po, kindly grab hold of your Bible or Bible app po. No, at ating pong i-declare po ito, no? And we declare this by faith. Okay, we declare this by faith. No? Sige po, i-declare po natin, grab hold of your Bible or your Bible app, buksan po natin. Okay, and let's declare this. Sige po, ready? 1, 2, 3. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I can do. I have what it says I can do. I can do what it says I can do. I have what it says I have. And today, I will be taught by the Word of God. I boldly confess, my mind is alert, my heart is receptive, and I will never be the same again. In Jesus' name. And all God's people say, Amen. Let's have a word of prayer. Father, we come before you and we humble ourselves, God. At lumalapit po kami, Panginoon, at dalangin po namin na huwag niyong hayaan na dito lang kami, Panginoon, sa church, as we gather together na magmukhang mga anak niyo. But Lord, we know, hindi niyo po nais na lalapit lang kami pag may kailangan kami. Kundi nais niyo po magkaroon kami ng continuous, intimate relationship with you. And Lord, allow us as we study your word, grant us, Lord, access dun sa divine wisdom na nais niyo pong ibigay sa inyo pong mga anak. And having that, Lord, we can have an access dun sa supernatural provision from heaven. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. In Jesus' name we pray. And all God's people say, Amen and Amen. Okay? Sabi ko nga po, we are running our series po ng Lord's Prayer. Actually, it's not Lord's Prayer, it's Disciples' Prayer. Dahil po yung disciple po yung humingi na turuan sila mag-pray. No, Lord, teach us how to pray. No, bakit po natin dinadaanan to? Bakit I want each and every one of us mag-level up yung prayer life natin. No, so that yung ating prayer po ay mas marami yung answered prayers. Yung parang pag nag-pray tayo, hindi yung parang nakikipag-usap lang tayo sa pader. Amen. Sino rito gusto yung mga answered prayers yung sa'yo? Amen. Kaya lang, paano natin magawa yun? Kaya pinag-aaralan po natin, di ba? Ang simple lang, when you study the word, yung prayer, model ng prayer yun. Actually, hindi natin para ulit-ulitin yun, but it's a model of our prayer na our Father. Doon pa lang po, ang lina, wala po siyang ibang pangalan na nilagay pag tayo nag-pray. Kanino lang? Ang Ama. Hindi niya sinabi na, tawagin niyo aking anak, yung aking ina, o yung aking mga disciples, yung mga kapatid. Wala po siyang nilagay. Even angel. Tama po ba? Pag nag-pray, kanino lang tatawag? Sabi niya sa mga alagad, Our Father. Yun lang. Tama po ba mga kapatid? No, ating Ama na nasa langit. So sa Kanya po tayo lalapit. At siya yung alam niya yung lahat dahil nasa langit siya. At siya ay hallowed, holy, separate, para sa Kanyang pamilya lang. Sabi sa katabi mo, para sa iyo lang si Lord. And yung prayer natin, your kingdom come, your will be done. Ibig sabihin, hindi your kingdom come, my will be done. Hindi ganun.
Nasa kaharian ka pero kalooban mo nangyayari. Hindi po pwede. Amen? Na dahil sa kaharian may hari at may utos sa kaharian. Tama po ba? May kingdom laws, tama po, at principles na kailangan nating sundin. At ang utos ng hari, hindi dapat mabali. And because of that, nasa kaharian ka, blessing ka naman. Dahil nandun ka sa kaharian niya. And we know our King Jesus, wala po siyang planong ikasasama natin. No? Kaya, mangyari dito sa lupa, gaya ng sa langit. Ang prayer natin, mangyari dito sa lupa, sa ating pamilya. Yung po prayer ni Pastor, hindi lang kayo mabless, pati pamilya nyo, pati yung community ninyo, pati yung mga katrabaho ninyo, kaklase ninyo, yung campus ninyo, lahat ng mga tao makasalamuhan natin will be blessed because of you who believe in Jesus Christ. Hey, listen No, kaya po pinag-usapan natin to No, kasi, alam niyo po, meron nagsabi, di ba, yung parang sa amin po, nung nasa hospital po ko, nasa ICU, tinawag na ng doktor yung mga kamag-anak. Alam niyo na ibig sabihin nun? Pag tinawag yung mga kamag-anak ng doktor, tapos, no? Alam niyo yun? Tapos sabihin, ano na po, ginawa na po namin lahat. Milagro na lang po. Tawagin niyo na po kung sino yung kailangan niyong tawagin. Bakit doon pa sa dulo? Bakit hindi doon sa unahan? Ay, listen Sabi sa katabi mo, bakit nga? Tama po ba? Bakit pag may problema, doon lang lalapit kay Lord? But tayo po hindi. We don't make prayer our last resort. Prayer is our first and foremost priority. Amen? Now, last time we talked about kung ano po yung series natin dito. Yun din po yung sa Tres, same po yung churches natin ngayon. Kung ano yung tinuturo po dito ni Pastor Vincent, wala man po ako, is the same po, no? Okay, iba lang marahil kung paano po siya tinuro, pero pareho lang po yung ating po mga tinatakbo mensahe. And last time we talked about, give us this day our daily bread. No, today yung prayer, pero ang hinihingi, daily. Naku niyo po ako, hindi monthly, hindi weekly, hindi yearly, because ang intention ng Lord, He wants us to be dependent upon Him every day. Gusto niya pag lumapit tayo sa Kanya, hindi tayo lalapit lang sa Kanya yearly. Di ba? No, kundi lalapit tayo sa Kanya po araw-araw. Amen? Meron nga po parang kinwestiyon, bakit kailangan pang mag-devotion araw-araw? Pero pag blessing ng Lord, gusto niya araw-araw. Yung natural provision, gusto niya araw-araw. Pero yung devotion, kinu-question niya. Yung spiritual guidance ng Lord, paano mo gagamitin yung natural provision mo? Hello po. Bakit nga ganun tayo, no? Pagka-blessing ng Lord, gusto natin araw-araw. Yung buhay, yung lakas, yung favor, yung protection, yung pagkain, lahat gusto natin araw-araw. Tama? Pero pag yung word ni Lord, yung utos ng Lord, may question. Hello po mga kapatid. Pero I believe wala sa GUCCL niyan. Amen? Para may kilala kayo. Wala sa GUCCL niyan. Amen? No, kasi pag blessing, bakit nga ganun tayo, di ba? Pero I believe walang ganun. No? Walang ganun sa GUCCL. Pero we don't make prayer our last resort, but our first and foremost priority. Ano po? And bakit po natin ginagawa to? Kasi we want to increase yung level ng prayer life natin. Bakit? No, bakit? Because we want to increase our connection with God. Alam niyo po, pag nagpe-pray po tayo, nag-increase yung connection natin sa Diyos. Tama po ba? Na nag-increase yung connection natin sa Diyos. Kasi ang gusto ng Lord, alam niya na po ba kung ano yung kailangan natin? Hindi pa tayo nagpe-pray? Yeah. Pero bakit sa Bible lang sabi, pray continually. Always pray. Bakit ganon? Alam na pala ni Lord. Di ba? Omniscient God siya. Alam niya lahat. Pero bakit sinabi niya pa rin mag-pray? Because He wants us to depend on Him every day and have relationship with Him. Amen. No, gusto niyo po magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. No, parang pangit naman kasi din kung ikaw yung magulang, tapos yung anak mo lalapit lang sa'yo pag may kailangan. Tama po ba? But the rest of the day, nung nabigay mo na yung kailangan, di ka nakilala. Isyan po ba kayo mga kapatid? At minsan nagagamit natin sa ating relasyon sa Diyos na hindi dapat. Ano po? So, kaya po napakahalaga nandito rin tayo. Parang ganun din. No, si Lord ba, pupunta lang tayo dito sa Sunday,
para mag-worship? Hindi ba tayo nag-worship ng ibang araw? Are you listening, mga kapatid? Kasi merong ganun, no? Parang punta tayo ng church, mag-ready tayo, ibagalaw natin, gigising tayong maaga, maliligo tayo. Di ba? Hallelujah, naligo. Di ba? Tapos nagpalit ng damit, ang ganda ng damit, nag-ayos talaga. Tapos pagdating, ang galang-galang, nag-bless kay pastor. Tapos binati, "Ay, Brad, sis, kamusta tayo? Praise the Lord." Di ba? Pero paglabas ng church, sino naniwala, mahalaga, hindi lang yung nandito ka sa church, kundi kung ano ka sa labas. Amen? Tama? So, ibig sabihin, hindi lang dito sa church, hindi lang tayo dapat Sunday na Christian, kundi lahat ng araw, oras ng buhay natin, we trust the Lord. We keep our connection to the Lord. Amen? No. And pangalawa, because it is our declaration of our dependence on God. No, nagdidepend tayo sa Panginoon, umaasa tayo sa Panginoon every time. No. At pangatlo, it is our expression of thanksgiving to God. Sabihin, every time that we pray, every time that we commune with God, connection natin sa Lord, hindi ito religious thing. It's a relationship thing. Nakanya ko? Yung prayer po, hindi religious yan. Yung pag Sunday ka lang, ayos ka. Hindi. No, doon ka lang mag-aayos. Ibig sabihin, sa ibang araw, puro ka kasalanan. Ayun. No, kasi bakit? There's a problem with relationship. Tama po ba? Kasi kung connected talaga kayo ni Lord, naku po yung kasalanan, hindi mo hayaan manggulo sa inyo. Bakit? Alam mo, mahal mo si Lord at si Lord lang ang tagumpay mo. Amen. Kasi po walang kabuluhan yung gawain natin dito kung hindi natin kasama si Lord. Tama po ba? Walang kwenta to. Nag-aaral lang tayo ng Bible, pero pag walang presence ni Lord, wala pong kabuluhan to. Walang buhay na mababago. Kaya po prayer ni Pastor, pag tumayo ako, no? Ako po personal prayer ko, Lord, huwag niyong hayaan tatayo ako doon ng ako lang. Huwag niyong hayaan magsasalita ako ng salita ko lang. No, minsan nga po, parang baka sabi ni Pastor, parang medyo touchy pag nagsalita ka. Kasi I'm fighting for God. Kasi sa mundo po natin, konti na lang po yung lumalaban para sa Lord. Marami na po nilalaban yung mundo. Yung pananaw ng mundo, yung sinasabi doon sa social media, yung pananaw ng mundo tungkol sa relihiyon. No, hindi. I'm standing for God. Okay po ba yun, mga kapatid? No, yung iba, Pastor, parang pinatamaan mo ko, wala akong intention, wala akong alam tungkol sa'yo. I just want to fight for God. Ay, listening. Na po, at mahirap lang, pag nilalaban mo si Lord, sino nakaharap? Di ako. Kanino magagalit? Pero tinanggap ko na yon. Ay, listening? Kasi kung hindi ako magsasalita, sino? Amen? No, tingnan niyo po. And it is our expression of thanksgiving to God. Sabihin, pag nag-pray po tayo, nagpapasalamat tayo sa Lord. Huwag naman pag nag-pray tayo, puro na lang laman ng prayer natin, yung prayer list natin. Hello po? Tapos tatawagin mo siya Panginoon. Pero yung laman ng prayer mo, puro pahingi noon. Are you listening, mga kapatid? No. At next po, it is our partnership with the Holy Spirit. No, it is our partnership with the Holy Spirit. Sino rito po yung nakapag-pray ka na, yung wala ka nang masabi? Yung wala ka nang masabi, umiiyak ka na lang. Taas yung kamay. May makasama ba ako? Yung hindi mo alam yung sasabihin mo, basta umiiyak ka lang. Hindi mo rin alam yung kung ano, yes or no, o abstain, ano ba talaga? Ano bang, no, di ba? Hindi mo alam yung sasabihin mo, umiiyak ka na lang. Ano nangyari? Maganda ba nangyari? Kasi alam ng Lord, bago ka pa magsalita, andun kasi ang Holy Spirit. Siya kasi ang nagkukumpleto ng prayer natin. Kaya there are times that we just pray in the Spirit, di ba? Yung language in the Spirit. Tama po ba? Kung pinag-aralan natin ng mga nakaraan, that's a gift of the Holy Spirit. Na pag nag-pray ka, pwede ka mag-pray ng, hindi naintindihan. Ikaw mismo, hindi mo naintindihan, pero yung mind mo gumagana, di ba? Pero you know what? Nakita mo, answer din ng Lord. Bakit? Kasi ang Panginoon alam niya bago ka pa magbuka ng labi mo. Pero masaya siya nandun ka, nagpapasalamat ka sa Kanya. Amen? Nasabi sa katabi mo, masaya si Lord, nandito ka ngayon. And every time that we pray, it's our partnership with the Holy Spirit. We trust the Holy Spirit. Amen? No, at alam niyo po, gusto ko lang po invite yung lahat, no, kasi minsan binabanggit to sa dulo, parang, hindi naman mahalaga. Ito po, mahalaga po ito. No, ito po yung mga schedule natin that every Monday po at 5 a.m. po, no,
meron tayong morning prayer. Ngayon po naging 5 a.m. Actually po yan, Monday hanggang Saturday. O Monday hanggang Friday kasi pa dati, meron tayong ating yung kaugnay network po natin, yung buong Cavite na G12 family. Zoom po yan mga kapatid. Hindi mo kailangang umalis ng bahay. I-click mo lang yung link, andoon ka na. Okay? Ang kailangan mo lang mag-participate and just be present. No po? Hello po? Diyan pa ba kayo? No, 5 a.m. po ngayon, Monday lang natin ginawa yan. Bukas, alas 5 ng umaga. Zoom lang po yan. No, tanungin mo yung nag-invite sa'yo kung alam niya yung link. Okay? Kung hindi, ask kila Pastor Mamay o kung kaninong leader. No? Na kung ano yung link po doon. No, 5 a.m. lang po. Bakit tayo? Kasi pag ngayon po, Tuesday, and that is Monday evening sa Bogota, kasi meron pong international or global na intercession po ngayon. Kaya kung makakapasok po kayo dyan, it happens 5:30 to 7 po yung time po ng Philippines. Kaya po pag 5:30 hanggang 7, puro Pilipino, diyan kayo makakarinig ng English at Tagalog. Pero kung makakarating po kayo ng maaga than 5:30, makakarinig po kayo ng mga Espanyol. Bakit? Ecuador po yung time bago yung Philippines. Okay po? No? And after po natin, Espanyol na naman. Bakit? Colombia naman po. Ay, listening mga kapatid. No, kung hindi pa po kayo nakarating, yun po yung expect po ninyo. Pag maaga kayo, Espanyol maririnig ninyo. Okay? No, pero yung time natin is 5:30 to 7. At alam nyo po, ang ganda nung tinalakay po nung nakaraan. Kasi last time, tinag-usapan yung blood of Jesus, yung 7 sheddings ng dugo ni Jesus kasi may meaning yon. Yung dugo niya yung pawis, no? Yung lumabas sa kanyang ulo, doon sa kanyang koronang tinik, di ba? Yung binaltak yung balbas niya, lahat may meaning yon. Yung hagupit sa likod niya, yung pako sa kamay niya, yung pako doon sa kanyang paa, sa tagiliran, lahat yon meron. Lahat yun may meaning yon. And last time po diniscuss yun. At kung yun po, nung natutunan ko po yun actually, ay sa personal, no? Nung in-apply ko sa buhay ko, nakaranas po ako ng breakthrough. Nakaranas po ako ng breakthrough in all areas of my life. Are you listening, mga kapatid? No? At tingnan natin, kaya po napakahalaga that we come there. No? Sabi mo sa katabi mo, attend tayo doon. More prayer tayo, prayer. No po, global po to ha, buong mundo po to ha, buong mundo. No? And I just asked the link po doon sa ating mga kapatid. And Friday po, dati, ay Friday prayer connection natin. Kung maalala po ninyo, kung kayo po yung nakakarating doon. No, sino rito nakakarating doon sa Friday prayer connection? Taas yung kamay. Ayan, okay. Mag-ingay po, mag-ingay. Woo! Yan. O medyo may ilan. O yung, of course, pag hindi ka makapag-ingay, alam mo na. Di ba? No po. But okay, pwede po tayong makarating doon. Friday prayer connection. Ang ginawa po natin ngayon, hindi po natin inalis, pinalitan. Ano pong ginawa? 6 p.m., we spend time with our family. We spend time with our family. Kausapin nyo na po yung nanay, tatay nyo, asapin nyo na yung asawa nyo, yung mga anak ninyo, na ano po, mag-pray tayo. Dali natin yung presensya ng Lord dito sa bahay natin. Nakanya po ako? No? Suggestion ko, ano ginagawa natin dyan? 4 na W, welcome. Anong welcome? Yung iba po, may pagkain lang sila. O kaya yung iba po, nagte-testimony lang. Parang ganon. No? Yung goodness ng Lord and worship. 4 na W po yan. Welcome, worship, word, tapos works. No? So, kung ano rin yung ginagawa sa cell group. Di ba? So, yung pag sinabing worship, naggawa lang kami sa amin po, ginagawa namin sa amin sa family, nag-download kami ng mga lyric videos ng kanta, worship songs. I-play namin sa TV. Tama? Yung mga TV nyo ba, pwede na mag-play ng mga ganon? O yung TV yung takatak pa, tak-tak, ganon? Hindi hampas pa? Ganon ba yung TV nyo? Hindi na? Okay na? USB na, di ba? So, download ka na lang, di ba? Oo, di ba? No, may ganun pa ba yung ano nyo? Parang cabinet? Ganun pa? Wala na. Black and white? Di na uso yun, di ba? So, worship kayo. Okay, pwede yung worship, pwede nyo gawin, just give glory to God. O, anong ginawa ni Lord sa amin? Ginagawa namin minsan A to Z. No, yung parang sa cell group, A to Z. Best letter that best describes God at bakit. Yung mga ganun, yung before and after. Before ganito, after ganito ginawa ni Lord. Mga ganun, no? Tapos, after, ano yun? Yung pangatlo? Word.
No? If you're writing down, sulat nyo na lang. Word. Ano yung word? Kung ano yung pinag-usapan sa church, lalo ngayon po, itong topic natin ngayon, I pray, i-share mo sa family mo. Ang ganda. Mag-take notes ka ngayon, tell you. No, ito, pag-usapan nyo sa family nyo, ang ganda. Oo. Word, share mo. Pero hindi naman kung gaano kahaba o paano tinuro ni Pastor, but just get yung mga parang significant areas that you think you need in your family. No? So yun, ganun. Tapos word, tapos work, paano gagawin? Paano mo i-apply? No, yung topic. And personally, ikaw mag-apply. Tama? Kasi yung topic natin ngayon, it's all about forgiveness. Di ikaw mismo, humingi ka ng tawad. Sabi ko sa iyo, magandang topic to. Sa tingin ko, pero totoo sa tingin ko, may iyakang mangyayari. At may milagro mangyayari sa pamilya mo. Amen. Once a week lang to, every Friday. Okay? Okay po, mga kapatid? Are you listening? Let's bring the presence of God in our homes. Wala pong kabuluhan yung ginagawa natin kung hindi po natin dadali ng presensya ng Diyos. Amen? O hindi natin kasama pala, hindi natin kasama ang presensya ng Diyos. No, hindi tayo nagdadala ng presence, pero ginagamit tayo ng Lord. Amen? Pero ang presence ng Lord ang pinakamahalaga. Right? Okay. Kaya, ito po tingnan nyo, Friday, at yung every, alam nyo po ba, every day, meron 24-hour chain prayer na nangyayari ngayon. So, tanungin mo si ate, si kuya, anong oras siya, then, mag-join ka, kung ano. O, kuya, ito lang kaya ko dyan, mga 10 minutes ako mag-pray. Okay na, 10 minutes, dun sa 1 hour. Nakanya ka? No, 10 minutes, sige, just join. Okay po? Pero I believe, mamaya, yung 10 minutes mo, madagdagan na. Kasi ang sarap sa presence ni Lord. Tama, ang sarap sa presence ng Lord. Sabi ko sa inyo, iba sumusobra pa na 1 hour. No, but meron kaya po, may mga nangyayaring maganda sa ating church is because may mga nagpipray. Are you listening, mga kapatid? No, taas yung kamay yung kasali ka dun sa 24-hour chain prayer. Taas, ayan, may ilan. O yung hindi pa po kasama, pwede po kayo mag-join dyan. No, okay? 24 hours po yun. Sa tingin ko naman, 24 hours meron kang time. Amen? Okay po? No, at naniniwala kayo, nagtatanim ng time sa Panginoon, bibigyan ng Lord ng time. Sabi mo sa katabi mo, pwede ko bang, at saka pag nag-ano po tayo ng selfie, no? Ng family gathering, mag-selfie tayo ng family. Tapos i-post natin social media. No, tapos lagay natin yung hashtag, aming tahanan, bahay, sambahan. Okay po ba yun? No, last time lang po, hindi kami nakapag-picture. No? Sabado po namin kasi ng morning nagagawa yan. Buong family, Vianya family. Hindi lang kami nakapag-picture, pero kumain po kami, usap kami, pinag-aralan namin yung word uli. No? So, yan, yung aming tahanan, bahay, sambahan, i-post lang po natin. Kaya pwede lang kami nakapag-post. No? Sorry for that. Pero yun po yung intention. Hindi po intention para attendance. Anong intention natin? We want to give glory to God. Right? We want to thank God. Tama? Sa ginagawa niya sa pamilya. Sa una po, parang wala naman na, tuloy mo lang. Ganun lang po sa una yun. No? Yung parang yung ATBS natin nung pandemic, Pastor, ang hirap naman doon nung pamilya ko eh. Kaya lang nung pandemic, nakakulong lahat sa bahay. Kaya lang ngayon, medyo lumalabas na. But yung iba sabi, Pastor, kahit mag-isa ako, magpe-pray pa rin ako. Hallelujah. Amen? No? So, yun na po, no? Tuloy natin to. Kaya sabi sa katabi mo, no? Sabi sa katabi mo, next time, gusto ko makita yung selfie nyo ng family nyo, ha? Sabi sa katabi mo, next time, gusto ko makita yung selfie nyo ng family mo, ha? Okay? Post natin social media, o Facebook, Instagram, o whatever, no? Twitter, saan man po. Twitter, wala pala. O ano man pong, o TikTok. O mag-TikTok kayo. Mag-TikTok kayo ng family mo, pero Christian song, di ba? Di ba? Yung adlaw-adlaw, sayawin nyo, di ba? Kaya yung praise, di ba? Sayawin nyo. Wala problema. And then make it very, make it creative. Be creative. Okay po? Okay? And let's go on. Totoo po ba mahalaga prayer? No, alam niyo po, nung nagtanong po yung disciples, teach us to pray, ang tinanong nila, hindi, teach us, tingnan niyo po teach us how to pray. Wala po silang tinanong, Lord, teach us how to preach, teach us how to teach us how to do the ministry. Isa lang, teach us how to pray. Teach us how to connect to God.
Dahil alam namin, pagkasama namin si God, lahat posible. Hello, mga kapatid, andyan pa po ba kayo? No, kasi minsan parang gusto natin, matutunan natin yung lahat ng bagay, doon tayo magiging matagumpay. No, the disciples, mangingisda, mga taong hindi tanggap ng lipunan. Ang tinanong nila, teach us how to pray. Kaya maganda po, dali natin sa tahanan natin ang Panginoon. Dali natin ang presensya ng Lord. Ikaw sa trabaho mo, dali mo sa trabaho mo yung presensya ng Lord. Sa school mo, sa campus mo. No, sa community po natin. Tignan niyo po rito, ang ganda na sabi ng Matthew chapter 6, verse 9 to 13. Sabi po, Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also forgive our debtors. Sabi po dun sa ibang version, those who sin against us. Tama? Forgive us our sins as we forgive those sins against us. Sabi sa ibang version, transgression. No? Those who forgive us for our transgression as we forgive those who trespass. Yung iba, trespass. Tama? Those who trespass against us. But pareho lang po yun, sin o offense. Naka-offend. Okay. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. No, patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. The measure you give is the measure you receive. Amen? And also, the measure you receive is the measure you give. Right? No, kasi tayo naman ang unang pinatawad ng Lord. Kaya tingnan nyo po, bakit may verse 14 and 15? May karugtong po yan eh. Sabi po ng verse 14 and 15, because if you forgive people their offenses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive people their offenses, your Father will not forgive your offenses either. Hindi ka rin daw patatawarin kung hindi ka nagpatawad. Hello po. No. So, napakahalaga po pala that we forgive. Ano pong ibig sabihin ng forgive? Pag sinabi pong forgive, no, yung forgive po dito, the word, forgiveness po, it means to release. Yung forgiveness po, meaning po nun, to release. Alam niyo yung release, nakita na kayo ng manok o kaya ng aso na nakatali. Tama? So, hindi siya makalaya. Bakit? Nakatali nga. Pero para siya lumaya, you need to release. Pero actually po, in area of forgiveness, ang nakatali, hindi yung nakagkamali sa'yo. Ang nakatali, ikaw. Kaya yung unang magpatawad ay unang lalaya. Ang unang magpatawad ay unang pagpapalain. Bakit? Ano ang hadlang sa pagpapala ng Diyos para dumating sa buhay natin? Walang iba kundi 3-letter word sa English, sin, kasalanan sa Tagalog. Kaya lang, sino nagpapatawad? Ang Diyos. Pero paano tayo patatawarin kung yun yung bara sa pagpapala ng Diyos? Paano tayo patatawarin ng Diyos? Pag tayo rin ay nagpatawad. Amen? Kaya yung unang magpatawad ay unang pagpapalain. You get release. Amen. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Verse 14 to 15, tingnan niyo to. Yung Tagalog version, sabi, dahil kung pinapatawad nyo ang mga nagkakasala sa inyo, papatawarin din kayo ng inyong Ama sa langit, pero kung di nyo pinapatawad ang iba, di rin pinapatawarin ng inyong Ama ang mga kasalanan ninyo. Wow! The measure we give is the measure we receive. Kapag hindi tayo nagpatawad, release. Hindi rin tayo patatawarin. Saan? Doon sa mga hurt natin, sa mga pain natin, sa mga offenses natin na nagawa sa atin. Pag di natin napatawad, hindi rin tayo patatawarin. Bago ako magtuloy, taas yung kamay dito, yung naka-offend ka rin ng tao. Pero nakikita mo rin that you deserve a second chance. Taas yung kamay. Yung alam mo, magbabago ka rin, na meron ka man nagawa sa kanila, pero
magbabago ka pa rin. O naka-offend ka ng ibang tao. Right? Okay? So, right? I believe lahat tayo, naka-offend tayo. And we deserve a second chance. Tama po ba? Okay. And salamat sa Panginoon dahil pinatawad niya po tayo. Amen? Unang-una po, kung gusto mong patawarin ka ng Diyos, unang-una, kailangan mong umamin. You need to confess your sin. Hello po, gusto mo patawarin ka ni Lord? You need to confess your sin. Umamin. Sabi sa tabi mo, aminin. Okay. Para meron ganyang talk show natin, no? Para aminin. Okay. Ano pong ibig sabihin ng confess? When we say confess, ito po kasi nagkakaroon ng problema eh. Pag sinabi po kasing confess, it is to say it and admit it. Yung iba po kasi hindi po marunong umamin. Kaya nananatili yung kasalanan. Gusto mo patawarin ka, you need to admit. Ay parang yung, ano naman oo, nagawa ko yan, pero kaya ko naman nagawa yan kasi siya eh. Hindi ka umamin. Kasi you blame other people. Tama po ba? Nalo niyo po, ako, bata pa, meron akong tanong. Ewan ko sa inyo kung ganun din. Ano kaya kung si Adan at si Eva, hindi sila nagturo? Umamin lang sila sa mali nila at nag-sorry sila kay Lord. Ano kaya nangyari? Hello? Yan po ba kayo mga kapatid? Sino rito naging tanong mo rin yan? Tama? Sabi ng iba, Pastor, dapat hindi nila nagkasala si Adan at si Eva eh. Bakit? Kasi ngayon, di sana, wala tayong problema ngayon. Ubus na oras ko sa paglalaba. Paglalaba, kasi si Adan at Eva, di ba? Hindi na-gets nung katabi mo. Okay. Di ba? Pag sinabi kasi confess, amin tayo. Di ba? Pinasa ni Adan kay Eva. Yung babae po kasi na binigay niyo sa akin. Di ba? Tapos yung babae naman, yung ahas po kasi. Yung demonyo sabi nung, wala maituro, hindi mo maituro yung puno, hindi mo nagalaw yung puno. Di ba? Naanako niya ko? Sabi niya, ako na naman talaga. Pero sabi nung kaaway, kayo yan, hindi ako. Ikaw pa lang, sapat na. Hello po. Diyan po ba kayo mga kapatid? No, minsan we play the blame game, pero well, in fact, tayo po yun. Are you listening? Pero para patawarin tayo, anong kailangan mong gawin? You confess. No, you confess. May isang lalaki, nag-confess siya. Pumunta siya doon sa pare. Sabi niya doon sa pare, Father, pwede po ba mag-confess ako? O sige, kasi nagkasala po ako. Okay, anong kasalanan mo? Father, yung merong langka yung kapitbahay namin, ang bango-bango po. Hindi naman po nila kinukuha. Kinuha ko po yung langka po nila. Okay, sabi ni, okay, mag-pray ka ng isang Hail Mary, tsaka isang Our Father. Ay, di nag-pray siya. Amen. Our Father. Okay. Tapos, nahinto siya mamaya. Nag-pray pa siya ng 3. Nag-pray pa siya ng 3. 3 Hail Mary pa, 3 Our Father. Pray pa siya ulit, 3. Narinig siya nung pare. Sabi nung pare, Iho, di ba sabi ko, isang Hail Mary lang, tsaka isang Our Father lang? Opo. Bakit narinig kita? Oo, isa, ginawa mo. Pero after, may ginawa ka pa, 3, inulit mo. 3 Hail Mary pa, tsaka 3 Our Father pa. Sabi nung, kasi po, meron pa pong natitirang langka doon sa puno ng kapitbahay namin. Yung katabi mo, ang hina talaga. Nagjo-joke si pastor, yung katabi mo, wala talaga. Hello? Nagjo-joke si pastor. Sabi sa katabi mo, nagjo-joke si pastor. Okay, ang slow nung katabi mo, ang slow. Hello po, naintindihan niyo ibig sabihin? Hindi totoong repentance yun. Bakit? Nag-confess ka, pero ginawa mo uli. Hello po mga kapatid. Total, pwede naman ako lumapit uli. Mag-pray lang ako uli. Is that really a true confession or repentance, di ba? No. Matthew chapter 10, verse 8. Tingnan niyo po. Ano sabi ng Matthew chapter 10?
Sabi, freely you have received, freely give. No, alam niyo po, maraming tao nagkakaroon ng problema, hindi sila makapagpatawad. Bakit? Hindi malinaw sa kanila paano sila pinatawad ng Lord. Merong bago ko siya patawarin, gawin mo muna to. Dapat gawin niya muna to. Di ba? Parang yung iba minsan, nag-expect pa tayo ng yung kumbaga yung tao nga, lungkot na eh. Hindi ko siya patatawarin, hindi pa siya lumalapit sa akin para humingi ng sorry. Yung tao nga, lungkot na doon sa nagawa niya eh. Inayos niya na nga yung galaw niya eh. Ano pa ba hinihintay mo? Yung lumapit sa'yo at maglumuhod sa harap mo at humingi ng tawad? Eh, hindi niya na nga ginagawa yung mali niyang ginawa. Hello? Di ba, minsan parang tayo no? Parang praning ba? Di ba? Nakita mo, nagbago na siya ng buhay niya, hindi niya na ginagawa yung dati niyang ginagawa, na kung ano naman yung sinet din ng Lord sa kanya, o kaya yung kasunduan niya, yun din yung ginagawa niya. Pero parang may hinahanap pa tayo. Di ba? Pero sabi ng Lord, tignan niyo, freely you have received, freely give. Sabihin, grace talaga siya. No? And, tingnan niyo po, I'd like to, if you're writing the notes, sulat niyo po ito, if you have problem giving forgiveness, it is because you have a problem receiving forgiveness. Marami po hindi makapagpatawad. Bakit? Kasi po, hindi sila malinaw pa na nakatanggap ng kapatawaran. Narinig nyo na yung katagang to? Diyos lang ang makakapagpatawad. No? Ay, sa next slide, no? Diyos lang makapagtawad. Tao lang ako. Tanong kita. Si Jesus bumaba dito sa lupa, ano siya? Diyos o tao? Ano? Diyos o tao? Okay. Nung pinako si Jesus sa krus, ano siya? Diyos o tao? Doon ba niya sinabi na, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa? Saan? Sa krus? Ano siya nun? Diyos o tao? Yung katabi mo ba? Tignan mo yung katabi mo. Tao ba yan? Sigurado ka? Hello? Tama. Isabihin, kung yan katabi mo, tao, binigyan tayo ng example ni Jesus. Nasaktan din ba si Jesus? Grabe. Hindi. Bakit hindi nga natin dinanas yung ganong sakit eh? Yung ililigtas mo, winasak yung katawan mo. Nilait ka pa. Iniwan ka pa sa ere. Noong mga taong tinulungan mo, pinakain niya. Pero ano siya, nung nasa krus, Diyos o tao? Tao. Tingnan mo ulit yung katabi mo, tao ba talaga yan? Naniniwala ka ba, may kakayanan na nilagay ang Diyos dyan para magpatawad? Yes. Amen. No. I believe and I pray, pagtapos po natin, we learn to forgive. We release forgiveness. No. Romans 6:23, tignan niyo po rito, meron daw pong kabayaran yung kasalanan natin. Sabi ron, for the wages. Pag sinabing wages, sweldo. Pag sinabing sweldo, pag may ginawa, may bayad. Ano daw dapat sweldo natin? Kamatayan. Ang sweldo natin, kamatayan. Saan tayo dapat pumunta? Impyerno tayo lahat. Pero salamat. Bakit? Merong regalo si Lord. Freely given. Bayad na. Hindi siya kabayaran, bayad na, regalo, hindi siya wage. Okay po. Wage kasi pag nagtrabaho ka, tatanggapin mo. Pero itong bibigay ni Lord, hindi siya kabayaran, kundi regalo, out of love. Mahal lang tayo. Ano sabi doon? But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Kung may kamatayan sa nakabayaran ng kasalanan, meron namang regalo yung Lord. Sino rito naniwala? Yung aamin, nagkasala. Yung maraming kasalanan. Okay? Yung katabi mo, hindi. Sabi sa katabi mo, yan na yung kasalanan mo, hindi ka nagtaas ng kamay. Amen? Di ba? Kasi, di ba? Tama, taas yung kamay, nagkasala. Ayan, di ba? Kung hindi nagtaas ng kamay, yun, nagkasala na. Hindi umamin. Di ba? No, kaya lang, regalo ng Lord sa atin, buhay na walang hanggan. Di ba, regalo ng Lord sa atin, buhay na walang hanggan. Kaya, ito if you have problem giving forgiveness, we have a problem receiving
Forgiveness. Natingnan niyo po yung may issue sa forgiveness. Hindi niya pa naranasan yan. Oo, kaya hindi siya makapagpatawad. Bakit nahirapan? Unang-una. No, unang-una, but hindi nahirapan? Hindi nila nauunawaan yung pagpapatawad ng Diyos. Hindi nila naunawaan yung pagpapatawad ng Diyos. Hindi nila alam na yung Panginoon nagbigay sa kanila libre, bayad lahat. Amen? At isa pa, sa kanila, to forgive is to forget. Pastor, ang sakit ng ginawa niya, hindi ko talaga makakalimutan. Hindi naman sinabi ng Lord, kalimutan mo eh. Ang sabi lang ng Lord, mag-release ka ng forgiveness. Hello, mga kapatid. Ang hirap talaga nun. Kasi meron, di ba, pag tinanong mo, ano po nagawa niya sa'yo? Pag nagkwento sa'yo, parang kahapon lang nangyari. Pero pag tinanong mo, kailan po ba nangyari yan? Noong 1984. Grabe, 1984 pa. Grabe, sariwang-sariwa pa nung kunwento, di ba? No, at meron nga po, ito, jokingly, yung mga babae daw po, matindi ang memorya. Oh, yung may nagkwento na pastor, sabi niya, pag nag-counsel daw siya ng mag-asawa, sabi nung babae, sinabi mo yun eh. Sabi ng lalaki, hindi ko sinabi yun. Hindi, sinabi mo yun. Tandang-tanda ko pa. Alam ko pa nga yung kulay ng damit mo, kulay red. Tapos gumanong ka pa nga sa damit mo nun eh. No, tapos hinawi mo pa yung buhok mo. Talaga na, kompleto. Detalyado, di ba? No? Hindi ko sinabi, hindi. Sinabi mo yun. Yeah? Sinabi mo pa nga yun, tumaas pa nga yung kilay mo. May ganun pa. Grabe, kompleto, no? Joke lang yan, ha? Parang sabi natin, ang Diyos lang makakalimot, ako hindi. Kapatid, basahin po natin yung verse. Ano sabi ng Hebrews 8:12? For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. Alam ni Lord, totoo bang nakalimutan? Hindi. Alam niya, hindi niya na lang binabalik. Remember no more. Omniscient God siya eh. Alam niya lahat ng kasalanan natin. Naka-record lahat yun. Si Lord pa, di ba? Omniscient nga eh. Kahit yung sikreto natin, alam ni Lord yan. Pero hindi niya na lang inaalala uli. Meron dito yung humingi ka ng tawad kay Lord, sinampal ka niya uli nung kasalanan mo. Wala. Kung meron man, hindi si Lord yun. Kaaway yun. Kinokondem niya tayo. Pero si Lord hindi. Convict ang Lord. Kinoconvict niya tayo para bumalik tayo sa Kanya. Are you listening, mga kapatid? No. Tingnan niyo to, Jeremiah 31:34. Tingnan niyo, ano sabi? For I will forgive their iniquity, and I will remember their sins no more. Patunay lang to na alam ni Lord, pero hindi niya na inaalala. Tama? Kaya okay lang pala yun. Pinapatawad ko na siya, pero hindi ko makakalimutan yung kanyang ginawa. Amen. Pero just don't bring it out into the open again. Tama? Kasi, kunyari, nag-ayos na kayo. Kasi meron daw mga historian. Di ba? Di ba? Bago na yung issue nila ngayon, tapos binalik, dati, niloko mo ko. 3 pala kami. Oh, tagal na nun. Mag-asawa na tayo ngayon. Binata pa ako nun. Hello? Andiyan pa ba kayo, mga kapatid? Di ba? Hindi mo na babalik yun. Tapos na yun eh. Amen. Salamat dun sa isa. Pagpalain ni Lord. Hindi naman sabi ng Lord forget, but forgive. No? To remember means to bring it up again. No, yun po, no? To remember kasi means to bring it up again or to recall. No, doon sa next slide po natin, no? Sabihin, hindi, yung alalahanin kasi, hindi, ibabalik mo pa uli eh. Si Lord din niya na inaalala yun. Hindi niya na ibinabalik. Alam niya yun. Pero hindi niya na binabalik uli. No. And we thank the Lord for that. Amen? Hebrews 8:12. Ano pong sabi? For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. No, hindi na inaalala ni Lord uli yung kasalanan na nagawa natin. Salamat na lang. Amen? Kasi kung di ba, hindi na tayo ganun tinitreat ng Lord. No, kaya pwede ba nating ipag-pray, Lord, tulungan mo ko na magpatawad ako araw-araw.
Pwede ba natin gawin yun? No? Pwede ba natin? No, tulungan mo kami, Lord. Magpatawad kami araw-araw. Kasi minsan gusto natin blessing ni Lord araw-araw, pero utos niya ba magpatawad tayo? No? Forgive those who have, love your enemies and pray for those who persecute you. Ganun pa nga eh. Ang tindi nun, di ba? Bakit? God wants us to be a blessing to them. Kasi kung hindi tayo magpapatawad, kanino nila matututunan at mararanasan yung pagpapatawad? Amen? No. Kaya maganda pray natin, Lord, tulungan mo ako magpatawad araw-araw. No, sa Bisaya, adlaw-adlaw. Tama? Para malipay ang imong kinubuhi. Tama ba yung Bisaya ko? Tama ba yun? Grabe, hinugot ko pa sa baul yun. Number 2. Number 2 po, release forgiveness. No, release. We need to release forgiveness. Forgiveness, may sin pa rin, pero we release forgiveness. Tama? Andun pa rin yung sin. Alam mo pa rin, you still remember, but you release forgiveness, you don't remember that sin anymore. Iba na tingin mo rin dun sa tao na yan. Amen? At taas uli yung naka-offend ka in any way, mula nung bata ka hanggang ngayon, taas yung kamay. Ayun. Okay? Lahat tayo? Lahat tayo? Tanong kita, iba ka na ba kumpara dun sa dati and you deserve a second chance? Tanong kita, yung bang nakagawa sa'yo, do they deserve a second chance? Konti lang nag-amen. Pastor, ang sakit ng ginawa niya, Pastor, kung alam mo lang. Sariwang-sariwa pa sa aking balintatao. Di ba? Nanginginig pa yun eh. No? Right. It's okay to remember it, but don't bring it out into the open. Yun pa rin ba yung tingin mo sa kanya? Baka hindi na siya yun. Amen? Kasi kung titignan din si Pastor kung ano ko ngayon, hindi na ako kung ano ako dati. Malaki na rin yung pinagbago ni Pastor. At kung i-judge ako kung ano yung ginawa ko dati sa ngayon, magiging irrelevant na yun. Do you believe ganun din sa'yo? Same with the people na nakagawa sa atin. O maaaring ngayon nila nagawa, but I believe, may grace ang Lord na yung taong to magbabago din. Amen? Eh kung hindi man, maganda ikaw ang magbago. Are you listening, mga kapatid? We learn to forgive. Alam niyo po, sabi ng Matthew chapter 18, verse 21, no, si Peter po ito, kinaharap niya po ang Panginoon. Sabi po ni Peter, Peter came up and said to him, kay Lord Jesus, Lord, how often will my brother sin against me and I forgive him? Gaano kadalas? Tinatanong ni Peter, as many as 7 times? 7 ulit po ba? Tinatanong ni Peter, ilan? Binibilangan niya yung tao eh. Di ba? Parang bang pag nagkasala, isang tara. Parang utang eh, no? May utang nilagay, nililista. Di ba? Di ba? Tapos sabi ng Lord, sumagot ang Lord. Jesus said to him, I do not say to you 7 times. Wala akong sinabing 7 times. But 77 times. Sa ibang pagmalinaw, 70 times 7. If you will compute it in times, ilan yon? 490 times. Sabihin, 487 na. 489. Isa ka na lang, may isa pa ka na. Ganon ba yon? Hindi. Actually, kung titignan nyo, sa Hudyo kasi, tayo kasi times. So Hudyo, pag sinabing times, it's fold. And every time that you fold something, it doubles. Mas malaki ang 7-fold sa 7 times. 7-fold kasi, doble every time. 7-fold, alam nyo po, kinumpute ko yung 7-fold. Pag kinumpute nyo yung 7-fold kung ilan, no? Pinuntahan ko, no? Kinumpute ko yung 7-fold. If you fold 70, 7 times, okay, it will be 8,960. Wow. Yung 70. Kasi every time magdo-double, times 2 ng times 2. So, ibig sabihin, 8,960. Meron na ba rito nakapagpatawad sa isang tao ng 8,960 times? O lower, yung 490 times. O minsan, nakadalawa ka na, ayoko na. 2 pa lang.
Pero ang tinuturo ng Lord dito, it is the Lord's number. No, hindi tayo magbibilang. Meron tayong araw mo ngayon, pero may araw ka rin. Di ba? No, may paghihiganti, may galit sa puso no? No, pero ano tinuturo ng Lord dito? No, gusto ng Lord, hindi tayo magbilang, but just like Him. No, kung tayo pinatawad ng napakaraming pagkakataon, ganun din tayo magpatawad. Unlimited nga Amen? No. Sabi ng Matthew chapter 18, verse 23 to 24, sabi, therefore the kingdom of heaven may be compared to a king. Ito yung parable na kinuwento ni Lord tungkol doon sa pagpapatawad. Ano sabi ron? Therefore, the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his servants. When he began to settle, one was brought to him who owed him 10,000 talents. Totoo ba, darating yung panahon, haharap tayo kay Lord? Tulad nito? Di ba, may utang siya sa Lord. So, haharap siya sa Lord. So, at sinabi po rito, 10,000, sa ibang version po, talents or denary, sabi, pag kinonvert mo pala to sa panahon natin ngayon, in the time of Jesus, sa panahon natin ngayon, no, it will be 52,800,000. Ha? Hello? Kaya lang, the thing, hindi niya kayang bayaran yun. Tuloy natin, verse 25. And since he could not pay, his master ordered him to be sold. Ibenta ka na lang para makabayad ka. Babayad din pati yung asawa mo, pati yung mga anak mo, at lahat ng meron ka ibibenta para lang maging kapupunan kung ano yung utang. Ano gagawin? Ibibenta siya, yung asawa niya, yung mga anak niya. Okay sana kung marami kang asawa, dami mong bibenta, no? Tapos dapat marami kang asawa, marami ka ring anak, dami mong ibibenta, no? Kaya lang, di ba? Pag Christian tayo, hindi naman gano'n. Pag Christian, ilan lang asawa? Isa lang. Di ba? Isa lang. Tama. Kaya lang, tingnan niyo po, bibenta siya, bibenta yung asawa niya, yung mga anak niya. Para lang pambayad dun sa utang niya. Lahat nung meron siya, bibenta lahat yon. Kaya lang, tama po ba na magbayad tayo ng utang natin? Amen? Sabi sa katabi mo, pag may utang ka, huwag kang tatakbo, ha? Okay? Di ba kasi minsan ganun pag may utang, di ba, nagpapaawa. Ay, tapos ano siya, ang pogi-pogi o ang ganda-ganda ng utangan di ba? Uy, ang ganda-ganda ng damit mo, bagay na bagay sa'yo. Di ba? Alam mo na, may style di ba? Ay, grabe ka talaga. Sige, treat nga kita, di ba? Ganun. Lakas ko dito, di ba? May utang na siya. Pagka-utang, ano na, nung naniningil na yung grabe naman to. Sabi ko naman, babayad ako Sama-sama mo. Grabe. Sumama na. Kanina, ang ganda-ganda, ang bait-bait, di ba? Ba talaga merong, parang may kilala kayo. Di ba? Pag singilan na, ang sama-sama na nung nagpahiram. Bakit ganun? Sabi sa katabi mo, huwag ganun. Sabi sa katabi mo, pag may utang, magbayad. Verse 26 to 27, anong sabi? So the servant fell on his knees, imploring him, have patience with me. No, and I will pay you everything. And out of pity for him, naawa sa kanya, the master of that servant released and forgave him the debt. Gaano kalaki utang niya? 10,000 denari. Grabe! Napakalaki, di ba? 10,000 talents, napakalaki po nun. No, 52,800,000. Ang laki, di ba? No. Pero lumuhod siya, anong sign pag lumuhod? Nagpapakumbaba, nagmamakaawa. At pinatawad po siya. No, totoo po, mayroong biyaya yung Lord. Amen? Sabi sa katabi mo, may biyaya si Lord. May biyaya. Kahit gaano kalaki yung kasalanan natin, pinatawad tayo ng Panginoon. Amen? Kahit gaano man kapangit yung nakaraan po natin, may biyaya po yung Panginoon. Pero alam niyo po, hindi natatapos dun yung storya. Ito po yung kasunod ng storya. Verse 28 hanggang 30, sabi,
But when that same servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 denarii. 100 denarii lang. Siya 10,000. Ito, 100 denarii lang. 100 denarii lang. Okay. Tapos anong ginawa niya? Nung nakita niya, sinakal niya. Tapos dinala niya sa barangay. No, hindi naman barangay. Dinala niya, inuli niya, sinakal niya, sabi, bayaran mo yung utang mo. Kaya lang, nagpatira pa din. Tulad niya, nagpatira pa. Sabi, pasensyahan mo na ako, babayaran kita. Kaya lang, sabi niya? Ito nakakalungkot. He refused. He did not release forgiveness. Tama? Magkano lang utang sa kanya? 100 dinar. O talents, di ba? 100 denarii. Okay. Tingnan niyo po to. Yung pinatawad sa malaki, hindi nagpatawad sa maliit. Tingnan niyo po paano siya dinila. Eto matindi. Andoon si Marites at saka si Tolits. Alam niyo si Marites? Kilala niyo si Marites? Si Tolits, kilala niyo? Tol, ano ang latest? Tolits. Si Marites, Mare, anong latest? Ha? Alam niyo na yan, right? Sabi kaya lang nakalungkot, sabi, when his fellow servants saw that what had taken place, they were greatly distressed. And they went and reported to their master all that had taken place. Yun. Yari siya kay Marites, saka kay Tolits. Sinumbong siya ngayon. Nakita, sinakal niya. Humingi ng tawad din katulad niya. Hindi niya pinatawad. Nandun din yun nung pinatawad siya. Yari siya ngayon. Ano sabi? Pinatawag siya ngayon. Then his master summoned him and said to him, "You wicked servant." Teka. Ano tawag sa kanya? Ano tawag sa kanya? Wicked. Napakasama. Hindi lang evil. Wicked. Tanong ko sa inyo, pumatay ba siya? Pumatay ba siya? Nag-deal ba siya ng drugs? Nagkasala ba siya ng kasalanan sa 10 Commandments? Wala. Pero bakit siya tinawag ng Lord na wicked? Si Lord kasi yung master dyan eh. Wicked hindi evil Wicked. Mas matindi yun. Bakit tinawag siyang wicked? Ano lang dahilan? Sabi rito, nilinaw, I forgive you all that debt because you pleaded with me. Nagmakaawa ka, pinatawad kita. And should not you have had mercy on your fellow servant as I had mercy on you? Ang gusto ng Lord kung paano kita, di ba pinatawad kita, ang laki na utang mo? Pero bakit ito ang liit lang, di mo napatawad? Di ba dapat kung paano kita pinatawad sa malaki, ganun ka rin nagpatawad dito sa kapwa mo, servant? Amen? Kapatid, take note, tinawag siyang wicked. Hindi siya pumatay, hindi siya nagnakaw nangutang siya, hindi niya na mabayaran. Wala siyang kasalanan doon sa 10 Commandments na nagawa. Pero tinawag siyang wicked ng Lord. Bakit? Ano lang hindi niya nagawa? Magpatawad. Magpatawad. Diba? Hindi siya katulad ng mga Hamas na pumapatay na lang. Kasi ang goal ng Hamas, patayin lahat ng Israelita eh. Gusto nila i-conquer lahat ng Israelita, kaya gano'n na lang. No? Kaya nakakalungkot yung mga Pilipino na mga nag-ano dun sa embassy, di ba? Fighting for Hamas. Ha? Hindi tayo dun, ha? Alam natin, masama yung ginawa nila. Are you listening? Yung Israel ay sa Israelita, hindi sa Hamas. Okay? Guys? Okay ba? Hello po. Andiyan ba kayo? Baka may kampo na, may mga kasamahan ng Hamas dito. Hello? Pero hindi niya ginawa yung ginagawa ng Hamas o ng mga masasamang tao. Pero tinawag po siyang wicked. Isa lang dahilan, hindi lang siya nagpatawad. Ito nakakalungkot. Ano sabi ng verse 34-35? In anger, his master handed him over to the torturers
until he could repay the entire debt. This is how my heavenly Father will treat each of one of you unless you forgive your brothers from your hearts. Are you listening, mga kapatid? Tinorture na, pinabayad pa. Alam natin saan yan. Tama? Saan ba may torture tapos nagbabayad ka pa? Hindi sa langit yan, kapatid, kasi doon bayad na. Amen? No, pero tingnan niyo po, nakakalungkot yung kanyang kinasapitan. Kasi kung ano yung measure na binibigay natin, yun din ang gagawin sa atin. Di ba gusto niyang pahirapan yung tao, gusto niyang ipakulong? Yun din yung measure na binigay sa kanya. Verse 14 to 15, Matthew chapter 6. Kaya meron ng verse na to. Ano sabi? For if you forgive others their sins, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others, your Father will not forgive your sins either. Hindi rin tayo patatawarin ng Lord. Alam niyo po, may mga kilala ba kayo yung antindi ng paglilingkod sa Lord? Yung sasabihin niya, yung hindi ako mapipigilan, basta kay Lord ako. Yung talagang antindi o yung fire sa Lord, hindi kayo ako, sutuloy ako. Pero bakit may nawala? Alam niyo po, may mga kilala rin ako, talagang sabi, si Lord talaga, bigla nawala eh. Alam niyo po kung aamin lang, alam niyo po kung ano dahilan? Bitterness and unforgiveness. Bitterness, kapaitan, unforgiveness. Oh, bakit? Next slide po. Bitterness and unforgiveness is the number one reason for Christian stronghold. Oh, bakit hindi nagmamature din sa faith? May bitterness, may unforgiveness, may sama ng loob. Hello? Kaya sabi ng disciples, Lord, teach us to pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sins against us. Amen? Bakit humihingi ka, pero alalahanin mo rin baka may nakagawa ng mali sa'yo? Humingi ka ng blessing kay Lord. Pero yung word niya din, yung daily bread mo, na magpatawad, baka ma-hold yung blessing sa buhay mo. Are you listening? Mahalaga po to. Bakit sinama po sa prayer? Sabi nga doon sa verse 14 and 15, balikan natin uli. Because if you forgive people their offenses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive people their offenses, your Father will not forgive your offenses either. Amen? Bakit gusto ng Lord magpatawad tayo? Kasi kailanman, hindi tayo magagamit ng Lord kung meron tayong kapaitan, meron tayong kabigatan sa puso natin. Taas yung kamay uli, yung meron kang nagawang mali sa mga mahal mo sa buhay, sa tao dati, pero you believe you deserve a second chance. Tama? You deserve a second chance? Okay. Tanong ko sa inyo, yung nakagawa rin kaya ng kasalanan sa inyo, do they deserve a second chance? Alam niyo po, merong yung unggoy sa bundok, no? Para mahuli sila ng mga hunter, ang gagawin yung bao, alam niyo yung bao ng nyog. So, lilinisin nila yon. Tapos, lalagyan nila ng butas yung, kasya lang yung kamay ng unggoy. Tapos, maglalagay sila ng laruan doon sa loob. Okay? Kasi yung unggoy, di ba, curious. Nakita ng unggoy, uy, tapos yung bao, may tali, may butas din, tapos may buhol doon. Tapos nakatali yun. So, nakatali yun. So, syempre, yung bao, hindi makakaalis yun. So, yung unggoy, magiging curious. Papasok niya yung kamay niya kasi nakita niya may laruan sa loob. Kaya lang yung unggoy, di ba, greedy? Ang gagawin ng unggoy, papasok niya yung kamay niya doon sa bao, tapos kukunin niya yung laruan. Pag kinuha niya yung laruan, ano mangyari sa kamay niya?
Sarado na. So kanina nakapasok, pero ngayon, nung sinara niya na, ano na mangyari? Plus may laruan pa, di ba? Okay, ano nangyari? Hindi niya na maalis ngayon yung kamay niya doon. Totoo ba pwede siyang makaalis? Ano lang kailangan niya gawin? Tama. Bakit niya kailangan makaalis? Kasi yung hunter nandun. Nag-aabang lang yung hunter. No, kung sino man yung matrap na unggoy doon, andun na yung hunter. Tama. Pero totoo ba pwedeng ma-release yung unggoy? Pwede? Ano lang kailangan gawin ng unggoy? Bitawan yung laruan para makalakaya siya. Sino rito naniniwala yung katabi mo matalino pa sa unggoy? Ha? Totoo ba yung katabi mo? Totoo ba yung katabi mo? Hindi unggoy yung katabi mo. Amen? Amen. Tama po ba? Amen. Sino rito naniniwala matalino pa sa unggoy yung katabi mo? Sigurado ko ba tao yung katabi mo? Ano po ibig sabihin, makuha natin? When we forgive, we free ourselves. Baka mamaya mahuli tayo ng kaaway dyan. Bakit? Hindi mo binibitawan. Yung kaaway, nakaabang lang. Patay ka ngayon. Are you listening? Alam niyo po, pag makuha mo itong mensaheng to, ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Darating. Amen? Si pastor po, as a pastor, I can't imagine my life kung hindi ako marunong magpatawad. Bakit? Pag pastor ka, tutulong ka sa tao. Yung mga taong hindi nila kayang tulungan yung sarili nila, sa una tutulungan mo, gagabayan mo. Pero pagdating sa dulo na magaling na at mahusay na sila at nakakatayo na sila sa sarili nilang paa, minsan iba na yung pakikitungo. Pero kung hindi ka marunong magpatawad, baka hindi ka na magpatuloy. Amen? Pero kung natutunan ko na po talaga, hindi ko gagawing miserable yung buhay ko dahil sa ginagawa ng ibang tao. Buhay niya yon, siya mananagot doon. Yung buhay ko, yan ang pananagutan ko. Amen? Pastor, 95% kanya, 5% lang akin, Pastor. E di hingi mo ng tawad yung 5% mo. Pastor, hindi niya ako pinatawad. Siya na nga yung 95%. Ginawa mo ba yung bahagi mo? 5%, hiningi mo ng tawad. Opo, mapayapa ka na. Yung pagpapatawad, bahagi niya yon. Yung bahagi mo, humingi ka ng tawad. Are you listening, mga kapatid? There was instance in my life, noon pa po to ha, noon pa, tapos na. Merong something, hindi ko alam kung ano, merong parang something na stir up ang wife ko, si Ann. Pasok siya sa bahay. So, galit na galit. May galit siya, nainis siya. No? Eh ako naman, nakapagsalita ko, di ba, lalaki, magsalita lang tayo konti. Bigla siyang, oh! Ako naman, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sabi ko, mali yung sinabi ko. Mali. Then, ang ginawa ko, dali-dali agad, niyakap ko siya. Sabi ko, mahal, sorry, mali. Sorry, mali yung sinabi ko. Sorry, patawarin mo ako. Kasi ganun agad, nag-ano sa akin agad ng Lord, no? Sorry ako, ang ginawa niya. Ako wife ko, di ba? Gamanon lang, nakawala siya. Lakas! Kawala siya. Lumabas ng bahay. Bab! Nilagabog yung pinto. Alam niyo po, ginawa ko noon? Hiningi ko na yung tawad yung part ko, di ba? Malaki man yung kanyang part, hiningi ko yung akin. Nag-pray na ako sa Lord. Bakit? Lord, humingi na ako ng tawad. Pwede na ako lumapit sa inyo. Amen? Humingi na ako. Nag-pray na ako, Lord. Sorry ako sa Lord. Bakit ko ba nasabi yun? I also forgive myself. Then nag-pray ako, Lord, maayos kami. Pipray ako, umiyak talaga ako doon. Saka umiyak ako. Tapos mamaya, aba nagpipray ako, narinig ko yung pinto. Kasi yung pinto namin, di ko nalagyan ng oil. Gusto ko maingay para alam ko kung may pumapasok. Binuksan yung pinto. Sabi yung pinto, tagal, no? Ganun, tagal. Nitignan ko nga, habang yung parang tinitignan habang nagpipray ako. Tagal ah. Sinisilip niya ako.
Nakita ko yung mukha ng wife ko, may luha na rin siya sa mata, pero nakangiti na siya. And, nag-embrace na kami, nag-kiss kami. What I'm trying to say here, let's learn to forgive. And at times, sa wife ko, hindi ako perfect every time. Pero, kaya nagsasama kami pa ng maayos hanggang ngayon para kaming bagong kasal. Nag-grow pa yung relationship namin. Kasi, hindi ako perfect, hindi rin siya perfect. Maaring we might offend each other kasi hindi naman ako siya. Unique siya eh. Iba yung culture niya, iba yung culture ko. Sa kanila, tropa lang yung tatay, yung tropa talaga sila eh. Yung pag tayo, saan kayo galing tayo? Ganun lang sila eh. Eh kami, pagdating, hindi ka pwedeng ganun, beblush ka. Hindi ka pwedeng, saan kayo galing pa? Dad, saan kayo galing? Hindi ganun. Dad, saan po kayo galing? Ganun ka. Eh, iba yun, iba siya. Pwedeng maliin ko siya, pero hindi, yun ang culture niya eh. Kaya lang, bakit may mga ways siya na minsan hindi ko way, pero bakit ganun? Kasi we just learn to forgive each other and understand each other. Amen? Kayo mga mag-asawa, naghiwalay kasi hindi pareho kayo ng kultura. Iba ka, lalaki, babae siya eh. O babae siya, lalaki ka. Ganun yun. But, isa lang, you learn to forgive. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Naniniwala ka ba yung katabi mo, hindi unggoy yan? Amen? Naniwala ka ba mas matalino sa unggoy ang katabi mo? Na kung yung katabi mo, bibitawan lang at i-release niya kung anumang offense yan, yung katabi mo lalaya at hindi siya madadali ng kaaway. Amen? Alam niyo po, prayer ko lahat tayo rito, pag uwi natin, masaya tayo. And I pray, dalhin niyo to mensaheng to, dalhin niyo sa bahay niyo. Dalhin niyo sa bahay niyo. Kung meron kayo ang unang gagawa nito, hindi sila. Don't expect from them. Kung ano yung part mo, yun lang yung gawin mo. Amen? Yung Friday, gawin mo. Yung Friday natin, na schedule, go with your family. Pag-usapan ninyo. Iplano mo na ano gagawin mo. Ngayon pa lang, yayain mo na, Mapa, pwede ba? Pray naman tayo para yung presence ng Lord nandito sa bahay natin. Ay, listening, kung hindi mo pa kaya, pwede ka magpatulong kay ate mo, nasa leader. Pero I believe, kaya mo na. Kaya mo na. Paturo ka kay ate mo ngayon, Monday pa lang. Paano ba gagawin ko? Tapos pag-pray mo rin. Dahil sasamahan ka naman ni Lord eh. So huwag kang mahiya, magulang mo naman yun eh. Di ba nahiya ba kayo sa magulang nyo? O pag may toyo ka talaga, hindi ka paniniwala, nahiya ka, di ba? Pero kung alam mo, matuwid ka naman, siguro, pero the best na magawa mo ngayon, dapat mabait ka sa bahay. No? Nakita, pag mabait ka sa bahay, naku po, sabi ko sa iyo, pag niyaya mo magulang mo, walang question yun. Amen? No, pag niyaya mo asawa mo, kung maayos kang asawa, naku, walang question yun. Right? Tama ba? I pray that we receive this word. Amen? And ngayon, sino rito gusto lumaya? Uwi ka, masarap yung pakiramdam. Amen? Taso kami, gusto mo yung talaga pag uwi mo, ang sarap-sarap ng pakiramdam mo. Amen? Ano gagawin natin? You release it now. You release it now. Shall we pray? No? Tungo tayo ng ulo, magpikit ng ating mata. Kapatid, alam nyo, merong 3 daw na we need to forgive. Palaging 3 to, lumalabas top. Unang-una, sa list, sarili. Bakit ko ba kasi nagawa yun? Yun. Right now, maybe, kailangan mong patawarin sarili mo. Pangalawa, pamilya. Mahal sa buhay. Nanay, tatay, kapatid, lolo, lola, tiyo, tiya. Hindi ko alam kung ano nangyari, pero hindi naman sinabing kalimutan mo, pero release forgiveness. And alam nyo, lumalabas din sa top 3, kasama top 5, Diyos. Some people blame God of their situation. Kapatid, di si God yun. Wala siyang planong ikasasama natin. Nangyari yun, pinahintulutan ng Diyos. Dahil may mga maling desisyon. But right now, habang nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata, let's come before the Lord. And right now, come before the Lord and pray. Right now, release forgiveness. Kung may nilalagay na pangalan sa'yo o mukha ng tao,
Right now, just release forgiveness. Bearing in mind na pinatawad ka una ng Diyos sa lahat mong kasalanan. Anong area ng buhay mo, you need this word. Malamang relationship. Maybe in the area of your finances then. Or maybe in the area of your ministry. You cannot reach out to people kasi may grudge ka sa kanila. May galit ka. Ito, just release that forgiveness. And right now, pwede mo bang ipag-pray yung taong to na binibigay ng Lord sa iyo pangalan o mukha? Just pray for that person. I-bless mo lang, Lord. I want to release forgiveness to this person and I want to bless this person right now. Lord, i-bless niyo po siya, Panginoon. Ingatan niyo po siya, Lord. At makilala niya po kayo ng lubos, O Diyos. At siya man, O Diyos, gamitin niyo na maging instrumento na maging pagpapala sa mga tao. Hindi niya na po maulit yung nagawa niya po sa akin, sa ibang tao. Yes. Yes. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po. Salamat po. Salamat sa pagpapatawad niyo. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And right now, if you're ready to worship God, if you're ready to